Meron pong pahabol na question po to si Mr. Jairo Boliedo ng Rappler. Sige po, pasok po Mr. Jairo. Sir, sorry, last na po talaga. Last question na po talaga for me. Ultimately, sir. Sir, meron po ba kayong alam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami ng may mga sources po kami na nakausap na nagsabi na meron siyang mga guns na around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection dun sa gun collection niya when you were still working for him? Thank you, sir. Yes, ang gun collection ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000, hindi 300. Sinunggalingan yan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns, igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Actually yan, si Kibuloy, front lang yan ng halimaw ng Davao. Salamat po. Salamat po Mr. Jairo. Kung wala na pong katanungan, sir, hingin lang po namin kayo ng closing remarks. Baka may gusto po kayong sabihin sa ating mga tagapanood. Well, number one, sa mga tao ng Davao City, nandiyan lang kayo at sa Bisaya pa, disugba lang mo, diluto lang mo sa sarili ninyong mantika. Ayaw mo paniwala ang mga Duterte. Lalo pa yan, gago na yan. Yung bigong Duterte na yan, winaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sara, si Pulong, wala yan. Pulong gunggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So, tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin ang mga matitinong leader ng bansa natin, katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, bilo mo, pababain mo sa pwesto is sitting president. Tapos siya civilian, drug lord pa. At pinalabas pa niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka malinis mo, magharap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, kung team na kayo. Yan ang katotohanan at hindi ako atras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo. Makinig tayo sa anong mga katotohanan, anong nangyari. Sino yung mga pinagpapatay? Ang daming namatay na libing sa mga masigilid na labay, natapon sa Samuel Island, walang justisya po. Huwag po natin hayaan itong itong demonyo at halimaw na ito na gusto na lang niya sarili niya, iperpetuate niya sarili na forever siya. Ngayon, isiparit ko na yung Mindanao para gawin niyan sa laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia, Brunei. Dapat malaman niya ng mga neighboring countries para labanan itong the rising Pablo Escobar ng Davao City. Yan na po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasama natin sa media at sinamahan nyo kami dito sa panayam na ito. Ito po si Aris Ilagan po, Editor-in-Chief ng Pilipinas Today. Nagpapaalam sa inyong lahat. Have a nice day po. Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte. At pinaalalahanan kita, Elias Rene, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka.
makukumpirma mo ba ito na nakita mo sina dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? Before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Sons of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, Okay. Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung kino-confirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating Mayor na kasalukuyang Vice Presidente? Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag, paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper, meron po siyang mga dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay from helipad, sinasakay niya po doon, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after nilalatag po sa ground, sa may tent po na near mansion niya. Tapos doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. So teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag? Nilalatag, baril po yung kinukuha from the bag, tapos ito pa inilalatag sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair. Okay, maraming salamat, Elias Rene. Baka may mga tanong pa yung kami ng mga komite mamaya po. Ito pa pala, follow up lang, Elias Rene, para lalong mapatutuhanan, ma-confirm ang mga sinabi mo sa amin so far. Paano mo nakita? Paano mo nakita na baril ang inilabas sa bag? Di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Yes po, Madam Chair. Mansion ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami, kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Gano'ng kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then dun sa may pinto po. Okay. So, ganyang ilang metro Yeah, lamang ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene. Basta yung pinatay namin, ma'am, kami, nandoon na kami sa dagat. May isa pa kaming tao nga si Arthur Las Cañas ang nagtatrabaho na doon sa Buhangin. Kaya nandoon naman kami. Kaya yung tatlo, kinarga naman namin doon sa ma'am, sa bangka. Ako ang nagbubugsay, si Medina naman ang nagtatrabaho doon. Basta ang karga namin, yung babae, at saka dalawang lalaki, ma'am. Pero yung sinasabi mo, basta ang ginawa ni Arthur yan, linagyan ng jack sa tiyan. Kaya sila naman lang, sila nandoon. Kami nagtatapon naman kami, kaya hindi man makasya. Iniwanan namin doon na
sinasaksak nila ni Arthur at saka nilagyan ng jack. Totoo yun. Kaya na-recover man yan sa, ma'am, na-recover man yan sa police, di ba? Sa Island Garden City. Samahan ko talaga sa supulungan. At least mayroon siyang masayista doon. Iregalo ko siya sa buong mundo. Sobrang yabang mo, Digong Duterte. Sobrang yabang, sobrang takaw, lahat talang pera, lahat ng klaseng sindikato, tintira niya. Mayroon pa kaming napaluap na another municipal laboratory sa loob ng Green Heights Subdivision. Sa Apartel, ito nila yung second floor nila, Asyabo Laboratory. Sino ang may-ari? Michael Yang pa rin. Ako mismo nag-imbestigar. Ang ginawa ni Duterte, pinagpapatay ang lahat ng mga construction worker na nagbigay ng impormasyon sa amin. Kasama, kung hindi ako nagkamali, kasama na doon yung pinaka-source of information namin, yung katulong na nilagay ni Michael Yang doon sa Apartel. Yun ang nag-info doon sa nag-info din sa amin na construction worker. Ito si Sane Binaventura ang nagbigay lahat ng impormasyon kay Duterte. Pinatay nila. Nung pinatay yung mga construction worker ni Binlaot ng kanyang grupo, nandoon si Sami Oy, personal. Nakita ko. Pati yung Chinese na babae na kunwari hinold up daw siya ng mga construction worker worth 10 million pesos. Hindi totoo yun. Senaryo na lang yun ni Mayor. In fact, pinadala ni Mayor sa akin, sinamahan ko si Sami Oy at yung babaeng Pilipina, Chinese o Chinese-Pilipina doon sa Marco Polo. At saka ginawa ni Mayor sa akin, kung ano daw ituro ng Chinese sa akin, hulihin at patayin na diretso. Yan naisip-isip ko. Kung nawalan ito ng mga assaulted jewelries worth of 10 million, bakit hindi sinabi ni Mayor sa akin, siguruhin motor na at least mayroong ma-recover man lang o kalahati. Wala. Ipapatay diretso. Ako po si Police Colonel Eduardo Paderon Acerto. Isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang Deputy Director ng PNP, Anti-Illegal Drug Group at PNP, Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Acerto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Parmalee. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampo nito at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si GEQ. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47
At lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Domoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upperclassmen, underclassmen, and my classmate, all right ako dito. Mr. Duterte, may drama pa kayo? At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU-3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito, kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin isinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Itanong mo kay Las Cañas. Actually, nalulungkot ako kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, PIDEA Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Pero deadma, wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacanang officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, ako ang idiniin ninyo? Inutos pa ni Duterte na patayin ako. Kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Lim, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmali. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila kasi si Atty. Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. 3 beses po akong umattend sa Senate Blue Ribbon hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yun, sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Atty. Rafael Calinisan. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. May hearing na nangyari doon. Nag-oath ako doon. May minutes pa yung hearing na yon. Yung pangatlo, scheduled Blue Ribbon hearing na last kong naatinan noon. Subalit hindi na ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay na ako. At ang balak is ambusin ako after ng hearing sa Senado. Nakikiusap po ako kay Senator Gordon at sa Blue Ribbon Committee na isa publiko ang aking intelligence report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Pati yung mga picture na ibinigay ko sa inyo, isa publiko nyo na din po. Pati yung transcript nung hearing nung inabot ko kay Senator Gordon ang intelligence report kina Michael Yang at Alan Lim. Isa publiko nyo na rin po.
Sigurado naman po ngayon, nakikita ninyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan. Nakikiusap din ako sa Blue Ribbon Committee na i-revisit ang kanilang rekomendasyon sa kanilang report na kasuhan ako. Inosente po ako dito. Nagtrabaho lang po ako at nag-imbestiga. Hindi po ako yung drug lord. Sina Michael Yang po, si Alan Lim, sila po ang mga drug lord. Kasama yung mga protektor nito na sina Senator Bongo at Presidente Duterte. Dalawa sa mga kasamahan ko na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si retired Captain Lito Perote ay persahang dinukot sa Bacolod, hanggang ngayon nawawala pa. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag ay pinagbabaril at napatay sa Bulacan. Pareho walang masusing investigasyon. Nakiusap din po sana ako sa Senado na imbestigahan kung bakit hindi inilabas at inaksyonan ang aking report ni General Bato, Aquino at Albayalde. Bakit hindi inaksyonan ng palasyo ang report ko? Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hinding-hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan, magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka sa totohanan, kasalanan na ang kumikit at walang gawin. At nabayan nawa ng Panginoon Diyos ang mahal nating bansa. Mabuhay ang Pilipinas.